So kita nyo naman po dyan sa ating thumbnail. Like po kayo, no? Share, subscribe. Half to the view is and living with less. And big love shoutout and kay Emily Estrada. Hello po dyan. So ito mga kababayan, no? Speaking, unahin nating pag-uusapan dito, mga kababayan, ay itong patungkol kay PBBM, kay Digong, at kay Xi Jinping. So ano nga ba itong kay PBBM, kay Digong, at kay Xi Jinping? Naku po, mga kababayan, eto na nga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si PBBM hindi yan tumitigil, no? Sa pag-iimbestiga. Kasi wala naman po sigurong pinuno, wala naman po sigurong presidente na gusto ng gulo at gusto ng gera, no? Unahin muna natin ito mga kababayan, isunod natin yan kay Marcoleta, no? Na lumabas yung totoong kulay niya. So, maka-Duterte nga naman. So ito mga kababayan, eto, meron akong ipaparinig at ipapanood sa inyo, lalo na sa mga DDS. Alam naman natin na yung mga DDS, bobo sila pero hindi sila bungol. Hindi din sila bulag. Ma'am Princess Paris and kay Ziki, Lydia Maximo, kumusta ka na? Eto na, mga kababayan. Si PBBM mga kababayan ay nagtanong nga siya di umano. Sabi niya, kasi actually itong gulo kasi sa West Philippine Sea mga kababayan. Nagtataka si Pangulong Bongbong Marcos bakit ang China galit na kapag pumunta ang Pilipina, ang Pinoy or ang PCJ or Philippine Coast Guard maghatid ng mga relief goods. Diba? Bakit galit ang mga China or ang mga Chinese at ang mga Chinese Coast Guard kapag pumunta ang mga Pinoy maghatid ng mga pagkain doon sa West Philippine Sea? So ngayon, sabi ni PBBM, ano nga ba talaga ang kasunduan ni Digong dyan? Diba? Ano nga ba ang ginawa ni Digong kung bakit galit ang China na pumunta ang mga Pilipino? Sariling lugar naman natin yan. Ano ba talaga ang sikretong ginawa nila? Ano ba talaga ang kasunduan ni Digong at ni Xi Jinping dyan? Kasi meron talagang kasunduan yan kung bakit ang China galit na kapag pupunta tayo doon, ano bang tinatago ni Digong at ni Xi Jinping kung bakit, di ba? Kung bakit galit sila na pagpupunta tayo, lupa naman ng mga Pilipino yan. Pilipinas ang may-ari niyan. Di ba? Isla natin yan. Ang tanong ni PBBM ngayon, bakit at ano nga ba ang kasunduan nila ni Digong dyan? Kung bakit ganyan na lang, di ba? Kung bakit ganun na lang, kagalit ang China. Ito po, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Ito, makikinig kayo, matutunan ninyo ito. Ito, mga kababayan. Ito. Information of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM bukol sa isyong ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Diba? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niya. Diba? Rinig ninyo? Si PBBM na mismo nagtanong, ano nga ba ang kasunduan at ginawa ni Digong dyan kung may binigay ba siya? Binigay na ba niya yan sa China? Kasi, mga kababayan, ito lang tanong ko sa inyo, kung hindi binigay ni Digong yan, bakit ang China ngayon halos napakadaming infrastructure na pinatayo doon? Kung makikita ninyo, may mga mansyon, may mga malalaking gusali, may airport, may mga magagandang landscape na ang akala mo'y nasa Macau ka,
Nangangakala mo ay nasa City of Huawei ka. Alam nyo yung City of Huawei? Yung paggawaan ng Huawei cellphone? Yung city nila napakaganda. Akala mo nasa Europe ka. Kaya ngayon yan ang tanong ni PBBM, bakit galit na galit ang China kapag pumunta tayo doon nang hindi namin nalalaman kung anong ikinagalit nila? Ano nga ba ang kausapan, ang kasunduan ni Digong at ni Xi Jinping dyan? Kung ipinamigay na ba niya yan? O kung ipaliwanag lang sana ni Digong yan kay PBBM or maskin sa angkan ni Digong, imposible naman na hindi na ikwento ni Digong yan kay Sara, kay Pulong, kay Baste, tapos na sana yung issue. Bakit ganon? Baka nga naman, ibininta na ni Digong yan dyan, pinagkakitaan na niya yan, hindi nga alam ng taong bayan. Hindi nila ipinaalam. Kaya mismo si PBBM nagsabi na bakit galit na galit sila at hindi natin alam kung anong ikinagalit nila. Maghatid ka lang naman ng pagkain doon. Hindi mo alam bakit bubumbahin kang tubig. Sige, kayo mga kababayan, alam niyo ba kung anong kadahilanan bakit bubumbahin ka ng tubig? Ilupa naman natin yan. Pagmamayari ng Pilipinas, pasok pa yan sa economic zone ng ating bansa. Sa 10 dash line, sa 9 dash, tawag yan, 10 dash line. Whatsoever. Kaya nga ang tanong ngayon mga kababayan, ano ang agreement ni Digong dyan para matigil yung sigalot na yan? Kasi sino ba namang presidente gustong makipaggera? Kung gusto lang makipaggera si PBBM, pwede naman lumipad diretsyo ng Amerika yan kung saan siya nakabili ng mga properties. Iiwan tayo dito at durugin ng China. Kaya kung gusto ng gera, ang problema, sino ba namang presidente gusto ng gera, madudurog yung mga nasasakupan mo, yung constituent mo? Di ba? Ang tanong ngayon mga kababayan, ano ba talaga ang ginawa ni Digong dyan? Kung bakit gano'n na lang kagalit? Kaya nga sabi ni PBBM, kung meron mang binigay, at saka, sikreto talaga yan. Kasi bakit? Hindi natin malalaman eh. Kaya mga kababayan, ako nagsabi sa mga DDS, alam ko naman mga DDS na bobo kayo, pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Bininta ba talaga ni Digong yan? Bakit ang ipinapalabas ng mga vloggers ni Digong noon, si Trillanes daw ang nakipagsundo sa China. So paano nangyari na si Trillanes ang nakipagsundo doon? Si Digong naman ang presidente, anong power ni Trillanes? Di ba? Yan ang tanong ngayon. Anong power ni Trillanes nang hindi malalaman ni Digong? Si Digong nga nag-imbento ng bank account ni Trillanes, tapos yung pag-sikreto ni Trillanes na may kasunduan sila ni Xi Jinping, hindi alam ni Digong. Tapos idadahilan ni Digong si Trillanes ang nagbenta. Di ba? Yan ang problema eh. Ano ba talaga ang ginawa ni Duterte nung siya ang presidente? Kung bakit gano'n na lang kagalit ang China kapag may pumupunta doon mga Pilipino maghahatid ng pagkain, maghahatid ng relief goods doon sa mga Coast Guard, doon sa mga Philippine Navy na na-assign doon. Di ba? Iyon ang tanong, anong agreement yan? Kaya di ba sa totoo lang mga kababayan, nakakagigil, nakakapamura, nakakahayop talaga itong si Duterte. Okay, magalit sa akin mga DDS, kasi alam kong bobo kayo pero hindi kayo bulag. Di ba? Pinapaniwala ni Duterte noon at ng mga vloggers ni Digong noon na si Trillanes ang nagbenta. Kung si Trillanes, imposibleng hindi yan malaman ni Digong kung bakit nagkaganyan. Kung si Trillanes ang nagbenta, bakit si Digong ang pabalik-balik sa China? Hindi nga. Yan ang tanong. Si Trillanes nagbenta pero si Digong pabalik-balik sa China? Ano yun, kakaiba? Si Trillanes pumirma? Ano yun, pati ba naman pirma ni Trillanes? Ghost? Pati ba naman yan, ghost pa rin? Puro-puro na lang multo yan eh. Diba? Kaya yun ang sabi ni PBBM. Naniniwala ako na may kasunduan yan. Ito. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag para sa akin, maliwanag na para sa akin. Actually mga kababayan, meron akong ipaparinig sa inyo na meron ngang binigkas si Digong niyan na ang sabi niya, kayo China, mayaman naman na kayo. Kung makakuha kayo dyan ng mga joint exploration ng oil, sabi niya dyan, sa talumpati niya, sa may parang parang conference, parang purum-purum, sabi niya, kung makakuha kayo dyan ng isang barrel na langis, 40 sa inyo, 60 sa amin, total mayaman naman na kayo. Bakit hindi nyo gawing Fujian, province of China, ang Pilipinas, total malapit lang naman tayo, sabay-sabay tayong yayaman. Di ba? Sabi niya noon, sinong nakakapanood yan? Yung patungkol sa barrels ng China. So yun dan siguro ang kanilang kasunduan, mga kababayan. Napapanood nyo yun? Yung sabi niya na gawin na daw na province of China ang Pilipinas. Ito yun. Digong, province of China. Para mapapanood ninyo, mga kababayan. Ang Pinas. Ito, actually, napapanood ko yan eh. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Monsieur, libre na lahat. Kita nyo? Kasi yung oil naman. Pakinggan nyo ha, kasi yung oil. So baka yan yung usapan nila na mag-i-explore ang China dyan, maghahanap ng mga minerales. Pakinggan niyo yung oil dito ha. Para wala na tayong problema, gawin nyo kaming province para malaya kayong mag-explore dyan. Kaya pala mga kababayan, yung West Philippine Sea ngayon, yung Scarborough Shoal at yung Spratly Islands, tinayuan na ng mga dambuhalang gusali. Akala mo si Digong, pag mamay-ari niya yung West Philippine Sea, pamigay na lang eh. Baka yan yung kanyang ipinagtaka ni PBBM. Bakit gano'n? Puro Chinese yan, no? Yung oil daw dito, tingnan nyo ha. Wait lang, mga kababayan. Cancel natin. Ayan. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 sa amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. Kita nyo? The nearest is Fujian. Kaya mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Sabi niya, gawin yung 2/3 sa amin, 1/3 sa inyo, total mayaman naman na kayo, yung oil exploration dyan. Hayaan nyo na lang yung Taipei, yung Taiwan, kami na lang yung gawin ninyong province of China. Philippines, Republic of China. Kita ninyo? Kita ninyo, mga kababayan? Yan ang sinasabi ni PBBM na secret agreement. Kasi kung bakit gano'n na lang kagalit ang China kapag merong mga Coast Guard or Philippine Navy na mapadpad doon, bakit? Takot ba silang makikita ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na kinukutkot nila ang kalupaan? Di ba? Yung panahon ng pandemic na walang katao-tao, kahit sino na, kahit ikaw naman mga kababayan, ilang 300 miles ang layo ng West Philippine Sea sa Luzon. So sino ba namang Pilipinong pupunta doon? Kahit walang pandemya, malaya silang magtayo ng mga infrastructure doon, mga dambuhalang building. Kasi napakalayo, 300 miles. Ang layo niyan. Di ba? Biruin mo yung 300 miles. Milyahe yan. Ang Amerika nga, mula Pilipinas, 8,000 miles eh. Yun pa 300 miles. Kahit lakarin mo yan, hindi mo matapos isang taon yan. Ganyan si Digong. Baka maliit-liit na kaya mo yan, sir. Let it float there. Yung Taipei daw, yung Taiwan, ang liit-liit, hayaan nyo na lang yan. Gusto niyang ipasakop ang Pilipinas. Yung China, yung Taiwan daw, hayaan na maliit naman daw. Kita ninyo? Yun yung ating reaksyon. Na mismo si PBBM nagtaka.
nagtanong, ano ba talaga ang kasunduan nila dyan kung bakit magagalit ang China kapag nakita yung mga anino ng Pilipino dyan, di ba, Ma'am Ka-Vibes, Susan Vergara? Yan, napakagago, di ba? Kaya dapat lang makulong ka, putang ina mo. Tatanda ka dyan, mabubulok ka dyan, butot balat ka, o lalamingin ka dyan sa loob. Yun po yun, mga kababayan. Kita ninyo? Lalamingin ka dyan. Dito tayo, mga kababayan.